Happy Sabbath po sa lahat. Kumusta na ang inyong kalahating sanlinggo? Ngayon po ay araw ng Biyernes at tayo ay nasa ikalawang Biyernes na ng buwan ng Disyembre. Tayo po ngayon ay magbabasa muli sa aklat ng Genesis. Tayo nasa Genesis 23 na. Napakabilis na po, malapit na tayong matapos. Pagpapatuloy natin ang ating binabasa sa napakagandang istorya na to. Pero bago ang lahat, tumingin po tayo muna ng gabay sa Panginoon. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa isang pagkakataon muli na ibinigay niyo sa amin na makapagbasa muli sa inyong banal na aklat. Hihingi po sana kami ng gabay sa inyong Santong Espiritu upang ito po ay maunawaan namin. Pagpalain nawa po ninyo ang mga makikinig ngayong gabi, manonood ngayong gabi. At humihingi din po kami ng tawad sa aming mga kasalanan nagagawa. Muli po, salamat sa pagdinig niyo sa aming mga panalangin. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay mga kapatid at mga kaibigan, tuloy na po natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis 23. Ngayon po ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Genesis 23:1 hanggang 20. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Labis ang paghihinagpis ni Abraham sa pagkamatay ni Sarah. And siyempre, ang tagal po lang nagsama. Ngayon, iniwan muna ni Abraham ang bangkay ng asawa niya at nakipagkita sa mga Heteo na sinabi sa kanila, nakatira ako rito sa lugar na ninyo bilang isang dayuhan. Kaya kung maaari ay pagbilhan niyo din niyo ako ng lupa na maaari kong paglibingan sa asawa ko. Sumagot ang mga Heteo, Ginoo, makinig ka muna sa amin. Kilala ka namin na isang tanyag na tao, kaya maaari mong ilibing ang asawa mo kahit sa ang pinakamabuting libingan dito sa amin. Walang sino man sa amin na magkakait sa iyo ng kanyang libingan para mailibing mo ang asawa mo. Kasi siguro maganda ang pinakita ni Abraham sa mga Heteo. Yung bukod agad si Abraham sa harapan ng mga Heteo bilang paggalang. Pagkatapos sinabi niya, kung payag kayo, narito ko ilibing ang asawa ko, tulungan niyo ako makausap si Efron na anak ni Zohar na ibenta niya sa akin ang kuweba niya na nasa tabi ng bukirin niya sa Macpela. Sabihin niyo sa kanya na babayaran ko siya ng tamang halaga rito mismo sa harapan ninyo para maging akin ito at gawing libingan. Naroon pala si Efron na nakaupo kasama ng mga kababayan niyang Heteo. Ay, hindi pala kilala ni Abraham. Kaya sumagot siya kay Abraham at narinig ko ang lahat ng Heteo na nagtitipon doon sa pintuan ng lungsod. Sinabi niya, sa harap ng mga kababayan ko ay binibigay ko sa iyo ang buong bukirin, pati na ang kuweba, kaya maaari mo nang ilibing ang asawa mo. Ibig sabihin, hindi pala pinagbayad si Abraham. Sabi rito kasi, binibigay. Muling yumukod si Abraham, tanda ng pagpapasalamat sa harapan ng mga Heteo. Kaya sinabi niya kay Efron, na narinig ng lahat, makinig kayo sa akin. Babayaran ko ang halaga ng bukirin. Tanggapin mo ang bayad ko para mailibing ko doon ang asawa ko. Sumagot si Efron, Ginoo, ang lupa ay nakakahalaga ng 400 pirasong pilak, pero ano naman iyon sa ating dalawa? Sige, ilibing mo ang asawa mo. Pumayag si Abraham sa halagang sinabi ni Efron, kaya nagkilo siya ng 400 pirasong pilak ayon sa bigat na pinagbabasihan noon ng mga mangalakal at ibinayad niya ito kay Efron sa harap ng mga Heteo. Akala ko kanina ay hindi siya pinagbayad. Pinagbayad pala. Ibig sabihin sa tamang halaga, hindi ito mahal ano po. Kaya naging pag-aari ni Abraham ang bukid ni Efron at Macpela sa silangan ng Mamre, pati na ang kuweba ng mga punong kahoy sa paligid ng bukid. Saksi ang lahat ng Heteo na nagtipon doon sa pintuan ng lungsod. Inilibing agad ni Abraham si Sarah sa kuweba na nasa bukirin ng Macpela na sakop ng lupain ng Kanaan. Ang Macpela ay malapit sa Mamre na siyang Hebron. Kaya ang bukid, pati ang kuweba na dating pagmamayari ng mga Heteo ay naging kay Abraham
na ginawa niya itong libing. Napakaganda, ano po. Malungkot po, ano, sapagkat dito po nagtapos ang kasaysayan ni Sarah. Siya po ay namatay dahil sa kanyang katandaan. Malungkot para sa parte ni Abraham. Mahalaga, sa buhay po ni Sarah, siya po ay sumunod sa tagubilin ng Diyos dahil ginagabayan din siya ng kanyang asawang si Abraham. Sa pagtatapos po, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. At nabasa po namin sa pagtatapos ng buhay ni Sarah na inyong pahiram. Salamat po muli sa pangunawa na inyong pinagkaloob sa amin. Na sana po ito ay maging aral po sa amin habang kami nabubuhay. Ang aral na ito ay may babahagi namin sa iba. Salamat po ng marami at pakigabayan po kami sa araw ng Sabat nito, Ama. Salamat po at kami muling dumating sa araw na aming pinakikinasasabikan. Pagpalain naman po niyo ang bawat sa amin at ang lahat po hinihiling po namin sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Okay mga kapatid, magkita-kita po tayo bukas po sa ating bahay-sambahan na tayo ay magkakaroon ng isang pagsamba na solemne at katampatang ayos ng pagsamba dahil luluwalhatian natin ang ating Panginoon. Muli, happy Sabbath sa inyo at magandang